Good evening! I am Daniel. And I'm Tracy And welcome to Bonfire Night. So welcome po sa ating mga ka-bonfire na nakasubaybay po ngayong gabi. So wini-welcome po natin lahat ng ating mga pastors, primary leaders, cell leaders, mga invites, and yung ating mga first-timers po dito sa ating Bonfire Night. So we gladly welcome you po sa ating gawain. Amen to that, and wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise and glory to God sa ating Bonfire Things to Remember na napakinggan, and weekly reminder ito at wag natin siyang i-neglect, no? So sundin natin para talagang mas makapag-focus po tayo sa ating gawain, and in-encourage ko rin yung lahat na nakasubaybay to share our live para marami po yung maabot ng mensahe ng Lord na mapapakinggan po natin ngayong gabi. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya na-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship team sa pamamagitan ng isang awitin. Standing at a stop sign, watching people drive by. Team up on the radio.
glory to God po sa ating CGS Philippines Worship Team sa pangunguna sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. At naman, nakatulong ito sa atin to set our hearts and our minds po sa mapapakinggan po nating message tonight. So we encourage yung bawat isa, iwasan po muna natin yung pagmumultitask or yung mga ibang gawain. So ilang minuto lang po ito, focus po tayo sa ating gawain. And habang nanonood po tayo, wag lang po tayo naka-standby, kundi mag-engage po tayo para mas lalo po nating makuha or mas lalong mag-reveal ang Lord sa atin sa mensahe na mapapakinggan natin ngayong gabi. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. So for our speaker, she is one of the primary 12 of CGS Las Piñas, a leader of leaders, a school of leaders, one teacher, and a missionary worker, and a band leader. Let's welcome Annalie Albino. Yan, isang magandang gabi po sa ating lahat. Una po, nais ko po munang bumati sa lahat po ng ating mga butihing pastor at sa ating po mga pastora, sa lahat po ng mga primary 12s ng bawat churches po, sa lahat po ng mga cell leaders, sa lahat po ng mga disciples, sa lahat po ng mga cell members, at sa lahat po, syempre, ng atin pong mga invites sa gabi pong ito. Yan. So, bago po tayo magsimula sa atin pong pag-uusapan, samahan niyo po muna akong manalangin. So, tayo po ay manalangin. Maraming salamat po aming Diyos Ama na nasa langit. Muli po, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Ina-acknowledge namin, Panginoon, ang iyong presensya sa oras na ito, Panginoon. I pray po na samahan niyo po kami, Panginoon, dito po sa aming programa. Samahan niyo po ako, Lord, sa akin pong pagsasalita ngayong gabi, Panginoon. Tunay nga na ang pangalan mo lamang ang siyang maitaas, Panginoon. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na ma-deliver po ng malinaw, Lord God. Ito pong mensahe na ni-reveal niyo po sa akin, Lord God. Muli po, sa iyo po ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. Yan. So bago po ako magpatuloy sa akin pong ibabahagi sa inyong mga salita, gusto ko na rin pong i-take yung opportunity para po magpasalamat yan, sa atin pong senior pastor ng CGS Philippines Las Piñas. Yan. So sa atin pong mentor na si Pastor Rami, ganun din po si Ate Del. Thank you po sa muli po sa tiwala at sa pribilehiyong ibinigay niyo po sa akin para makapagsalita po muli sa gabing ito. Yan. So, sige po, tuloy na po tayo. Yan, maaari niyo po ba akong samahan na buksan po ang ating mga Biblia dito po sa text natin? So, makikita po siya sa 1 Peter chapter 2, verse 24. Yan. So, 1 Peter chapter 2, verse 24. So, NIV version po yung gagamitin natin. So, sabi po dito, He Himself bore our sin in His body on the cross, so that we might die to sin and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. So, sa Tagalog po, unang Pedro, chapter 2, verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Yan. So, diyan po iikot ngayon yung pag-uusapan natin ngayon. At ang paksa po natin ay pinamagatan ko pong Jesus Heals. Yan. So, si Jesus po ang ating dakilang manggagamot. Siya po ang may kapangyarihan para po tayo ay mapagaling. Di ba po? So for sure, marami po sa atin dito ngayong gabi at naniniwala na si Jesus Christ is our great healer. Amen po ba? And I believe also marami dito na na-experience na nila ang pinagaling ng ating Panginoon. At praise God,
dahil hindi po kayo nag-iisa. Ayan. So alam ko po, marami sa atin na talagang nakaranas ng kagalingan mula po sa ating Panginoon. Pero kung kayo po ang tatanungin, sapat na kaya na magpasalamat lang tayo sa Panginoon? Doon po sa ginawa niyang pagpapagaling sa atin? O naisip natin na meron akong dapat gawin para maging pagpapala naman sa iba? Yan. So last Friday, napakinggan po natin yung message ni Oris. At yung mensahe po niya ay patungkol po sa faith, yung halaga ng faith at kung ano ang nagagawa ng faith. That faith must, that healing must come in faith and believing Jesus Christ does not only heal our illness physically, but also He can heal us emotionally, mentally, and spiritually. Diba? So, na ang pananampalataya o pananalig po natin sa ating Panginoon, dapat po may kasama po siyang trust para po talaga maranasan natin yung healing sa buhay po natin. At yun nga po hindi lang po healing physically. Mararanasan din po natin yung healing emotionally, mentally, and spiritually. And if Jesus is our great physician, what will be our part? What will be my part as a recipient or as one who experienced healing? Diba? Ano kaya yung parte ko para hindi mawalan ng saysay yung pagpapagaling o yung healing process na pina-experience sa akin ng ating Panginoon. Yan. So, tungo na po tayo sa ating first point. So, yung first point po natin, Jesus heals to cause people to believe in Him. Diba? So, nagpapagaling o pinagaling tayo ng ating Panginoon para daw po yung mga tao sa paligid natin ay magkaroon ng pananampalataya at matinding pagkakakilala sa ating Panginoon. Diba? So, maraming pinagaling si Jesus Christ na naitala sa book of Matthew, Mark, Luke, and John. Diba po? Na kahit po pinagbilinan ni Jesus yung mga pinagaling niya, specifically po yung isang ketongin, di ba po, na huwag ipagsabi yung pagpapagaling sa kanya ni Jesus, still kumalat pa din sa buong lungsod yung nangyari sa kanya. Di ba po? So talagang mas naging kilala si Jesus Christ. Di ba? Kung kailan naman na sinasabi ni Jesus Christ, wag mong ipagsabi. Diba? Pumunta ka sa templo, mag-report ka sa mga saserdote na ikaw ay magaling na. At yun nga, wag mong ipagsasabi yung nangyari sa'yo ngayon. Diba? Pero yun po, hindi talaga napigilan na kumalat yung patungkol kay Jesus Christ. At dahil sa mga na-experience ng mga tao, diba po? So, yun po, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon, talagang naranasan nila yung kagalingan. Diba po? So, doon po sa book of Matthew, ayan, basahin po natin saglit. Sabi po sa Matthew 15:30-31, great crowds came to Him, bringing the lame, the blind, the crippled, the mute, and many others, and laid them at His feet, and He healed them. The people was amazed when they saw the mute speaking, the crippled made well, and the lame walking, and the blind seeing, and they praised God of Israel. Diba? So, sa pamamagitan daw po na na-experience nilang kagalingan o healing sa Panginoon, mula sa ating Panginoon, sila ay nagpuri sa Diyos. Diba? So, ibig sabihin,
na ipakilala ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos dahil po dun sa kagalingan o dun sa healing na naranasan po nila. Diba? So Jesus heals people to glorify God. Diba po? Jesus heals people with compassion. Diba? So nung nakita ng Lord yung kitongin, diba, lumapit po yung taong kitongin sa kanya. At ang sabi sa kanya, naniniwala po ako na kaya ninyo akong pagalingin. Diba? So, ano yung sinabi ni Jesus Christ? Diba? So, gumaling ka. Diba? At siya ay gumaling. Diba? So, nakita kasi ng Lord yung kitongin na yun o yung tao na yun na talagang needed niya na gumaling sa kanyang karamdaman. So, yun po, hindi lang basta-basta nagpagaling si Lord, kundi ang gusto ni Jesus ay maniwala o manampalataya sila sa Kanya for them to be saved. Diba? So, kumbaga, hindi po natapos dun sa pagpapagaling sa kanila, kundi ang gusto ng Lord, malaman ng tao na kailangan nilang maligtas. Diba? So, ganun din po dapat sa atin. Jesus heals you for you to be an instrument to cause people to believe in Him. Pinagaling tayo ng Panginoon para gawin tayong instrumento para maniwala din ng iba at manampalataya din sila kay Kristo. Diba po? So, nung pinagaling tayo ng Lord, yan, doon po sa mga naka-experience ng healing galing kay Lord, di ba? Napa-thank you Lord po tayo. Tama po ba? At napa-praise the Lord po tayo. Di ba? At sa simpleng gesture po na iyon, na ipapakilala po natin ang Diyos sa iba. Di ba po? So habang pinupuri natin ang Diyos dahil doon sa ginawa niya na pagpapagaling sa atin, doon po sa pagpapasalamat natin yung sa Panginoon, na ipapaabot natin yung sa iba, na ipapakita natin sa iba, na napaparangalan ng Panginoon. At natutuwa po si Lord doon kapag napaparangalan po siya. Diba? So kahit sa simpleng sakit lang yan, ubo, sipon, lagnat, tas pinagaling tayo ng Lord, iba po, wag tayong magdalawang isip na magpasalamat sa Kanya. Diba? Kasi pag sinabi kasing sakit, kailangan ba talaga malubha? Diba po? Dapat kahit sa mga simpleng karamdaman lang po na pinagaling tayo ng ating Panginoon, dapat maging mapagpasalamat tayo at huwag tayong mahiya na ipagsabi siya sa iba. Yan. Gusto ko lang pong i-share sa inyo. Sa amin po kasi sa net namin, meron po kaming morning at saka evening prayer. So, ano po yun? Via messenger. At doon po sa evening prayer po namin, sa morning prayer po kasi namin, nagre-render po talaga kami ng devotion. At sa evening prayer po namin, puro testimony. Yan. So, nakakatuwa po, doon po sa mga kasamahan namin doon sa prayer group po namin, sa simpleng mga bagay lang na nangyayari sa buhay nila, pinagpapasalamat nila kay Lord. Diba? So may nagte-testimony doon, nagpapasalamat siya dahil natapos ang buong araw niya na iningatan siya ng Lord. Diba? So nagpapasalamat yung isa sa mga kasama namin doon, gumaling yung kanyang sipon, yung kanyang lagnat. Diba po? So yun po, kumbaga napaparangalan po natin ang ating Panginoon doon po sa mga maliliit na bagay na yon. Diba? So praise Him and tell it to the people. Diba? Tell it to the people surround us. Pinagaling tayo ng Lord sa ating mga sakit para ipatotoo yan sa iba. Diba po, na sa pamamagitan ng testimony natin, merong makarinig na nasa parehong kalagayan natin. Diba po? At tayo yung magiging dahilan para magsimula silang maniwala at magtiwala sa ating Panginoon. If we share po what God has done to us, we minister to them. Diba? Nakakapag-ministeryo po tayo sa kanila, kahit lang po sa maliit na bagay na yon. Diba? So, wag po tayong matakot na ibahagi sa iba yung ginawa ng Lord sa buhay natin. Because through that, many people will know Christ. Diba?
At maaaring sa paraan po na yon, hindi lang nila basta makilala ang Panginoon, kundi talagang kumilos ang Panginoon sa buhay nila para tanggapin din si Jesus Christ to be their Lord and Savior. Kaya po, hindi po totoo na hindi natin kayang mag-share ng gospel. Kasi through our testimony, sharing what God has done to us is also part of sharing the gospel. Diba po? Pero syempre, yung pinaka-reliable na source of gospel is the Word of God. Pero yung testimony po natin, kung paano kumilos at paano gumagalaw ang Diyos sa buhay po natin, isang paraan na po yun ng pag-share sa tao na nasa paligid natin patungkol po sa ating Panginoon. Diba? So parang ano lang po yan, parang unang step lang na maaari nating gawin, di ba? Kasi marami pong nagdadahilan na hindi ko pa kayang mag-share ng gospel kasi wala pa akong masyadong alam pagdating sa Word of God. Diba? Pero hindi po eh. Ano ba yung ginawa ng Lord sa buhay mo? At patuloy na ginagawa ng Lord sa buhay mo. Yan. So bilang tayo na na-experience natin yung kagalingan mula sa ating Panginoon, magkaroon din po tayo ng desperation. Tulad po ng 4 na lalaki na may dalang paralitiko sa Mark chapter 2 po. Yan, sino po nakakaalam ng storya na to? Diba? So they are so desperate na mailapit yung kaibigan nilang paralitiko kay Jesus. Dahil naniniwala sila na mapapagaling nito yung kanilang kaibigan. Kaya gumawa sila ng paraan. Ano po yung paraan na ginawa nila? Binakbak nila yung bubong ng bahay na kung saan nandoon si Jesus. Ikaw ba? Kaya mo bang magbakbak ng bubong para mailapit ang kaibigan mo kay Jesus? Diba? So, kaya mong maging matapang at ipagsabi o ipagmalaki ang ginawa sa'yo ni Jesus Christ? Lalo na po, kung na-experience natin talaga yung physical healing. Yan, di ba? So, maraming tao noong nakaratay sa karamdaman, nagpe-pray. Di ba po? Panginoon, Lord, pagalingin niyo po ako. Kapag gumaling po ako, maglilingkod ako sa iyo. Yan, di ba? Pero nung pinagaling na ng Lord, imbis na mag-serve, bumalik sa dating buhay. Mas naging worst pa nga. Nakalimutan na si Lord. Or nag-serve naman. Pero nung tumagal, tumalikod din kay Lord. Diba? So mas magkaroon po nawa sana ng saysay yung pagpapasalamat natin kay Lord. Kung hindi po tayo tumigil sa pagbabahagi ng ginawa ni Kristo sa buhay po natin. Ba? So, paki-comment nga po dyan, ipagsabi mo ang ginawa ni Kristo sa'yo. Diba? So, pinagaling po tayo ni Jesus para tulungang pagalingin din ng iba. Diba po? Yan. So, yan po yung point number 2 natin. Jesus heals for us to heal others. Diba? So, pinagaling tayo ni Jesus para tulungang pagalingin din ang iba. How? Again, by sharing others how Jesus healed you from your pains. Yan, diba? So, kanina, physical. Ngayon naman, pain. Pain na naidulot sa ating mga puso at sa ating mga isip. Yan. So, maging instrumento tayo ng ating Panginoon na maghilom yung mga sugat at nadadulot ng nakaraan at masasakit na pangyayari sa buhay ng mga tao sa paligid po natin. Yan. So, I believe, marami din po dito, pinagaling kayo ng Panginoon sa mga past pains po ninyo. Amen po ba? So, meaning, hindi lang tayo physically pinagaling ng ating Panginoon, kundi pati ang ating mga puso at isip na sugatan. Diba? So sabi nga po sa Matthew chapter 11, verse 28,
Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Sa Tagalog po, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Naranasan po ba ng lahat ang kapahingahan na hatid ng ating Panginoong Hesukristo sa kanilang buhay? So say amen po kung naranasan po ninyo. Yan. So bilang isa sa mga nakaranas ng kapahingahan o ng healing from our pain, what should be my part? Ang tanong. 'Di ba? Ano yung parte ko? Ang part po natin, dalhin din natin kay Lord yung mga taong napapagal at nabibigatan. Nakatulad din po natin dati. Diba? Na nandun din tayo sa kalagayan nila ngayon. Diba? Na naranasan din nating nagpagal at nabigatan sa buhay. Kaya mahirap po tayong gawin ito dahil tayo mismo ay hindi pa din naisuko ang buhay sa Panginoon. Diba? So, kaya maraming mga tao na kahit mismo sila, hindi nila maakay ang tao kay Lord dahil mismo sila, meron pa ring mga kabigatan at meron pa ring kapagalan na dinadala sa buhay. Yan. Baka hanggang ngayon, bit-bit pa din natin yung ating mga pasanin. Bit-bit pa rin natin yung mga sakit sa kalooban na dapat po ay naisuko na natin sa ating Panginoon. Yan. We can bring people to Christ if we are first give our burden to God. Diba? Ibigay na natin yung mga baggages natin kay Lord para mabitbit din natin yung ating kapwa patungo po sa ating Panginoon. Diba? So, dapat ipagkatiwala na natin yan sa ating Panginoon. Sabi nga, come to me. Diba? Lumapit tayo sa Panginoon. Sabi pa nga doon sa mga sumunod po na verse, diba? Na magaang lang yung aking pamatok. Diba? Yung bigat na nararamdaman mo, ipagkatiwala mo yan sa Panginoon dahil papalitan yan ng Lord ng kagaangan sa buhay. Yan. So we can be an instrument to heal others if we are healed first. Diba? So mararanasan daw po natin ang kagalingan o mararanasan po natin na tayo ay maging instrumento na maging kagalingan sa iba kung tayo po ay magaling na. Diba po? So parang sa gera, hindi mo matutulungan yung kapwa mo sundalo sa labanan kung pareho kayong sugatan. Di ba po? Halimbawa, yung kasama mo may tama sa paa, ikaw naman may tama ka sa braso. Diba? So ang hirap nun. Paano mo bibitbitin yung kapwa mo sundalo? Eh ikaw din may tama ka rin sa braso. Diba po? So yun, si Lord, He knows us inside out. Diba? We need someone who knows us better than we know ourselves. Diba? So kailangan natin ng someone na mas kilala tayo kaysa sa sarili natin. At walang iba po yun, kundi ang ating Panginoon. Diba? So kaya sa Kanya tayo magpagamot. Kay Lord tayo magpaayos. Kasi siya ang totoong nakakaalam kung paano tayo pagagalingin. Diba? So, kung na-experience o kung naka-experience ka ng healing from God, yung healing na yan, magagamit mo yan para i-testimony sa iba. Diba? So, pwede nating i-share kung paano tayo nakalagpas. Paano yung naging proseso ng healing ng Lord sa atin. So, maaaring makatulong para ma-heal din yung iba. Iba po? So, actually, mahirap po talaga yung healing pagdating po sa, sa mga past pains. Diba? Pero, magiging madali po ang lahat
kapag buong puso nating isinuko lahat nung sakit o kabigatan na iyan sa ating Panginoon. 'Di ba? Mahirap man po yung proseso, pero for sure po, ang ending, magiging magaang po ang lahat para sa atin. 'Di ba? So, para po makatulong tayo na gumaling yung iba, dapat tayo muna yung unang gumaling. 'Di ba po? So, through sharing your experience of healing, you can also win people. Diba po? So kapag naranasan mo yung kagalingan, yung healing mula sa ating Panginoon, yan yung maaaring paraan para yung tao na gusto nating mag-heal din sa kanilang past pain, ay mawin natin sa Panginoon. Diba po? Sabi nga po, hurt people. But I also believe healed people heal people by the grace of God and by the power of our Lord Jesus Christ. Diba? So, gagamitin tayong instrumento ng Lord para yung mga taong sugatan at yung mga tao na kung saan nandun pa rin sa oras ng kapighatian ay, kumbaga, magkaroon ng comfort, di ba po? May experience nila na hindi sila nag-iisa. Diba, gano'n lang din naman po talaga yung kailangan nating mga tao, di ba? Kailangan natin ng someone na makikinig sa atin. Yung hindi tayo i-judge. Doon pa lang po mararamdaman na natin yung comfort eh. Diba po? And sa proseso, kapag ka talagang isinuko natin sa Panginoon yung lahat ng kabigatan ng puso po natin, talagang kikilos at kikilos ang Lord. Hindi natin mapapansin na naka-move on na tayo. Hindi natin mapapansin, gumaling na yung sugat nung pain na na-create from the past. Diba? So, yun po, pinagaling ka ni Jesus, kaya ipagsabi mo. Diba? So, kung naranasan natin na pinagaling tayo ng Lord from pains, ipagsabi natin yan. Diba? Para makatulong din sa iba na maaaring yung kalagayan mo dati, kalagayan nila ngayon. At kailangan nila ng someone na makakapagbigay sa kanila ng lakas para tuluyan silang gumaling din sa kanilang mga sugat. And yung last po natin, yung ating point number 3, Jesus heals to fulfill the vision. Yan. So, ano nga po yung vision natin? What is our vision? Paki-comment nga po dyan sa ating comment section. Diba? To win soul and make disciples. At yung atin pong biblical reference dyan, syempre, diba po? Kailangan at napaka-importante na lahat ng bagay na ginagawa po natin bilang isang disciple ay meron pong matibay, di ba po? Matibay na reference mula sa salita ng Diyos. So yung biblical reference po natin, alam ko po, alam na alam to ng lahat ng mga disciples, di ba? Sa Matthew 28:19-20. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Diba? So pinagaling tayo ni Jesus para tuparin ang pangitain. Diba? So ibig sabihin, hindi lang natin dapat basta okay na tayo na nakilala natin si Jesus Christ. Diba? So, katulad nga po ng sinabi ko kanina, lahat sa atin maaaring may mga pinagdaanan bago po natin makilala ang ating Panginoon. Di ba po tayong mga tao, kailangan pa nating, kumbaga parang pinaka-last resort na lang ng buhay natin ay si Lord. Di ba po? At sa pamamagitan po nun, doon po nabuksan yung puso't isip natin pagdating po sa ating Panginoon. Diba? Na kung hindi pa dadating yung mga matitinding pagsubok, yung mga matitinding dinanas natin sa buhay natin, hindi pa tayo magiging aware patungkol po sa ating Panginoon. Diba? So, yun po. At dahil po doon sa mga naranasan natin,
At nung tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, hindi lang po niya tayo binigyan ng salvation. Diba? Isa rin po sa ibinigay sa atin ng ating Panginoon is yung healing. Yan. So, kaya po, pinagaling tayo ni Jesus para to pa rin yung pangitain. Diba? Kailangan maraming tao ang makaalam at makaunawa bakit kailangan nilang maligtas o kailangan nila ng kaligtasan. Diba? Kasi marami pong mga tao dito sa mundo, hindi nila maintindihan bakit kailangan ko ng Savior? Bakit kailangan ko ng salvation? Diba? So tayo po na nabuksan patungkol po sa katotohanan, dito po patungkol po sa ating Panginoon, yun po yung part natin. Ipaalam natin sa mga tao bakit kailangan nila ng tagapagligtas at bakit kailangan nila ng kaligtasan. At dapat malaman nila na si Jesus lamang ang tanging at nag-iisang tagapagligtas na kailangan po ng sangkatauhan. Diba? So kailangan malaman ng mga tao na hindi lang kagalingan pisikal ang kailangan nila o kailangan natin. Hindi lang kagalingan sa mga pain, kundi kagalingan ng ating kaluluwa. At kailangan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Diba? So, if Jesus heal and save your soul, you or we should be an instrument to win them to God for them to be saved. Diba? So, kung naranasan natin yung kagalingan at yung kaligtasan mula sa ating Panginoon para po sa ating mga kaluluwa, dapat daw po tayo yung maging instrumento para ma-win yung mga tao sa Panginoon para ma-experience din nila yung kaligtasan o yung salvation. Kaya lang, mahihirapan po tayong mag-win ng soul kung tayo mismo hindi pa din sigurado kung ligtas na nga ba tayo. Iba po? Yan. Kung tatanungin ka, anong matibay na pinangahawakan mong verse na ikaw ay ligtas? Diba? Sige nga po, paki-comment ka po dyan sa ating comment section. Diba? Ano yung, dapat meron tayong biblical reference about salvation. Diba po? Yung talagang matibay na pinangahawakan natin na sure ka dahil yung sinabi ng salita ng Diyos na yon, ang batayan mo na ikaw ay ligtas. Diba po? Kasi hindi pwedeng ligtas ka na ba? Oo, ligtas ako. Sigurado ako. Paano mo nasabi? Paano mo napatunayan? Diba po? Dapat meron tayong pinangahawakang Bible reference. Diba po? Yan. At para hindi rin masway yung prinsipyo nating yan. Diba? Kasi kapag meron tayong Bible reference, talagang po yan, matibay na basihan. Diba po? Yan. Kasi mahirap mag-win ng soul kapag hindi ikaw o hindi ka sigurado na na-win ka din. Diba? Ang daming verse. Diba? So praise God. Yan. So, maraming nahihirapang mag-win because of fear. Diba? So, normal po yun. Pero meron ding nahihirapang mag-win kasi ang totoo, hindi pa suko ang buhay sa Panginoon. Diba? Bukod sa madami pa ding baggages, katulad kanina doon sa second point natin, madami pa ding hindi buo ang pagsuko ng buhay nila sa Panginoon. Diba? Pag sinabing suko, wala ka ng karapatan sa buhay mo. Hindi na ikaw ang masusunod. Tinalikuran mo na lahat ng maaaring magpalayo sa iyo sa Panginoon. Di ba po? Yun yung sinasabing isinuko na natin yung buhay natin. Hindi yung, Lord, sumusuko na ako, isinusuko ko na yung buhay ko, pero sa salita lang. Diba? Pero hindi naman talaga sa gawa.
Yan. So, marami hindi pa rin gumagaling ang spirito kasi namumuhay pa din sa laman. Disciple lang sa pangalan, pero sa puso, isip, at gawa, hindi. Diba? So hanggang ngayon, nakikipaglaro pa din sa kasalanan. Sin is a stumbling block for us to experience healing. Diba? So yan yung nagiging sagabal, yung kasalanan, para maranasan natin yung total healing na kailangan natin mula sa ating Panginoon. Diba? So isa yung kasalanan sa nagiging dahilan bakit hindi tayo makapamunga. Kaya wala tayong na-harvest. Kaya wala tayong nawiwin para kay Lord. Diba? Kasi syempre hindi i-allow ng Lord na makapag-win ka ng soul dahil namumuhay ka pa rin na hindi ayon sa kalooban niya. Diba? Sabi nga, kung ano ang spirito mo, yun yung ipapasa mong spirito sa tao. Diba po? So, oo nga, the harvest is plentiful. Kaya lang, hindi ka maka-harvest kasi nakikipaglaro ka pa sa kasalanan. Yung pinagaling ka na sana ng Lord mula sa kasalanan, kaya lang, binalikan mo pa. O binalikan pa natin ulit at niyakap. Diba? So, wag ganon. Ba't yun? Diba po? So, pinagaling ka ni Kristo para gamitin ka na ilayo ang iba sa kadiliman. 'Di ba? Na yung mga tao na nasa kadiliman, madala mo sila patungo sa liwanag. Kaya lang hindi tayo magamit-gamit ng Lord. Bakit? Minsan bumabalik pa tayo. Tayo pa mismo yung bumabalik sa kadiliman. 'Di ba? So, si Zaccheo experienced spiritual awakening when he encountered Jesus. Diba? On that moment, as a sign ng kanyang pagsisisi, ibinigay niya sa mga dukha ang kanyang mga ari-arian. At 4 times na binalik yung ninakaw niya o mga dinaya niya dun sa pangongolekta niya ng tax. Diba? So doon sa buhay ni Zaccheo, nakita natin na pinagaling ng Lord ang kanyang spirito o ang kanyang kaluluwa. Ginising ng Lord yung kanyang spiritual eye. Diba? Yung kanyang natutulog na spirito because of sin. At dahil doon, ba, agad-agad nag-respond si Zaccheo sa pamamagitan ng yun po, yung ginawa niya. Diba? Na ibinigay niya yung ari-arian niya sa mga dukha at ibinalik ng 4 times yung mga dinaya niya. Diba? Kaya nga, nasabi ni Jesus Christ sa Lucas chapter 19 verse 9. Ang sabi po doon, sinabi ni Jesus sa kanya, sa araw na ito, dumating sa bahay na ito ang kaligtasan sapagkat siya ay anak ni Abraham. Anak rin ni Abraham. Diba? So, pinakita doon na nung nabuksan si Zaccheo, dumating din yung kaligtasan sa buhay niya. Diba? So, yun po. Ikaw ba? Ano ba yung kaya mong bitiwan para sa pagsunod sa Panginoon? For us to be an effective soul winner and harvesters, meron tayong dapat bitiwan. Diba? So ngayon, habang nakikinig ka, ano yung unang-unang naisip mo na kailangan mong bitiwan? Kapatid, bitiwan mo na yan. Para maranasan mo yung healing na mula sa Panginoon at maranasan mo how to be an effective pagdating sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yung mga bagay na humahad lang para maging epektibo, and that is specifically sin. Yan. Yan po yung isa talaga sa ugat. Bakit hindi tayo nagiging effective? Bakit
Yan yung humahadlang bakit hindi natin maibigay ng buo ang sarili at ang buhay natin sa Panginoon. Diba? So, for us to fulfill the vision, make sure, diba? Make sure na talaga bang buo na nating naisuko ang buhay natin sa Panginoon? Pinagsisihan na ba talaga natin lahat ng mga nagawa nating pagkakasala o mali sa ating Panginoon? Diba? Sabi nga po, ang tunay na pagsisisi o ang genuine repentance is 180 degrees na pagtalikod sa luma nating pagkatao. Diba? So hindi po yan yung humagulhol ka, umiyak ka, diba? Nakaluhod ka simula sa pintuan ng simbahan hanggang dun sa altar. Hindi po yun. Ang true repentance po is yung pagbabago. Yan, transformation. Dahil tumalikod ka na sa luma mong pagkatao. Diba? So, yun po. And malalaman natin yan. Diba? Na talagang naisuko na natin ang ating mga sarili kapag kakaya na nating i-deny ang sarili natin. Diba? So, malalaman natin na talagang naisuko na natin yung buhay natin o yung sarili natin sa Panginoon kapag kaya na nating i-deny ang sarili natin. Diba? So katulad nga po dun sa text natin, di ba? Nasabi po dun sa 1 Peter, ipinasa sa Kanya ang bigat ng ating kasalanan para tayo ay mamatay na rin sa kasalanan. Di ba? And ang part natin ay piliing mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? So ginawa na ng Lord yung part niya. Ano po yun? Diba? Yung kasalanan natin, isinama niya ng namatay sa krus ng Kalbaryo. At ang part naman natin ngayon ay piliing mamuhay ayon po sa kalooban niya. At sa pamamagitan po nun, di ba, tayo ay pinagaling na niya dahil sa kanyang mga sugat. Diba? So, we are healed, diba? Because of His wounds. Yan. So, kumbaga, dapat natututo na po tayo na more on Jesus. Diba? More on Jesus na tayo ngayon and less of us. Diba? So, yun po. Kung pinagaling ka na ni Jesus, dapat nagwi-win ka na ng soul. Diba? Dapat hindi lang yung tayo ay, sabi nga ni Pastor, tagapakinig lang. Dapat meron na rin tayong ginagawa. Diba? Kasi, yun po nawawalan po ng saysay yung ginawa ng Lord sa krus. Nawawalan po ng saysay yung pagpapagaling ng Lord sa lahat ng areas ng buhay po natin. Kapag hindi po natin ginagawa yung dapat po nating gawin. Diba? Ano yun? Piliin na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon at gawin yung Great Commission na iniwan sa atin ng ating Panginoong Jesus. Yan. So sabi nga po dito sa ating conclusion, Christ healed us not only for ourselves. The story of our life and victories will be used by Him as instrument to heal and save others. Diba? So, yung storya ng buhay po natin, kung papaano po tayo pinagaling ng ating Panginoon physically, emotionally, mentally, and spiritually, meron pong purpose ang Lord dyan. Diba? Meron siyang dahilan dyan po sa mga sakit at sa mga pains na yan. Kasi yan yung gagamitin ng Lord na instrumento para ipakilala natin sa mga tao sa paligid natin ang ating Panginoon. Diba? Sa pamamagitan po ng storya na yan ng buhay natin, na maaaring yan din yung pinagdadaanan ng mga tao sa paligid natin, malaman nila na may pag-asa pa pala
malaman nila na meron palang pwedeng gawin ng Lord. Diba? Kasi may ginawa ang Lord sa buhay po natin eh. At maaaring may gawin din ang Lord sa buhay nila, baka mas higit pa sa ginawa ng Lord sa buhay natin. Diba po? So, yun lang po. I hope na maging instrumento po tayo ng Lord, na gamitin po ang buhay natin, yung healing na naranasan natin sa Panginoon, magamit po natin yan para ma-win yung mga tao sa paligid po natin. Sige po, let's close po in prayer. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po, Lord God, dahil patuloy po na hinihil mo kami sa lahat ng areas ng buhay namin. Kahit po kami ay mga disciples na, kami ay mga leaders na, Panginoon, inaamin namin na marami pa ring area sa buhay namin na kailangan naming ayusin, kailangan naming pagalingin, Panginoon, kailangan naming ipagkatiwala at isuko sa iyo, Lord God, para maging effective kami, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na pinapagawa mo sa amin. I pray, Lord, na nawa sa gabing ito, tuluyan na namin, Panginoon, na maisuko sa iyo ang lahat, Lord God, at ipagkatiwala sa iyo lahat ng areas ng buhay namin, Panginoon, na kailangan ng kagalingan, na kailangan ng healing, Panginoon. And I pray na sa pamamagitan po ng buhay ng mga kapatid kong ito, Panginoon, maraming mga tao ang makakita ng kadakilaan mo through them, Lord God. At maraming mga tao ang mawin sa pamamagitan ng buhay nila at madala sa paanan mo, Panginoon. Muli po, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Lord God, at tunay nga, Panginoon, anuman po yung dinidesire ng puso ng mga kapatid kong ito, Lord God, ipagkaloob mo po ito ng naayon sa iyong kalooban. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. Holy,
Praise God and thank you po Ate Ana sa blessing ng message na natin po sa bawat isa sa atin. At ini-encourage ko ang bawat isa na alam ko meron po tayong natutunan. That's why we encourage everyone to put your takeaway lines in your social media sites using these hashtags. Maraming salamat po sa lahat ng mga ka-Bonfire Night natin na sumubaybay mula sa simula hanggang sa matapos po ng ating gawain. So, let's keep that good culture po, no, na talagang sa lahat ng mga gawain natin, mapa-online, mapa-face-to-face, wag nating hayaan na kalagitnaan, umalis tayo or di natin tinatapos. Dapat talaga yung buong gawain, no, talagang ma-attenan natin. Kasi sabi nga, yung nasa dulo pa nga yung pinaka-declaration ng blessing. Okay po, and we encourage yung bawat isa na nakasubaybay din po ngayon na continue to follow and support our social media accounts. Nandiyan po ating CGS Philippines Facebook page, yung ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. So yung mga social media platforms na po na ito, huwag nating hayaan na naka-standby lang rin yung mga accounts natin. So dapat nagagamit natin yan all for God's glory. Amen to that. And we also encourage everyone sa darating na online simbahay. So, andun po tayo ng live mismo, Sunday, 6 a.m. So, we encourage everyone na Sabado pa lang, andun na yung nirarally na natin ang ating invitation. And we invite our friends, family, and colleagues para sila rin po ay mabless at makarinig ng message na ihahatid sa atin ng ating buting pastor, Pastor Ramey Henarios Jr. So, Thank you and God bless.